Malakas pong ulan ang naranasan ngayon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan bunsod po ng bagyong Inday at Habagat. At ayon nga po sa Pag-asa, humina po ang bagyo na huling namataan 620 kilometers silangan po ng Basco sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 185 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran at lalapit sa may extreme northern Luzon mamayang gabi bago nga po lumabas sa ating bansa bukas ng umaga. Sa ngayon, nakataas po ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion po ng Babuyan Islands, northeastern portion po ng mainland Cagayan, habang signal number 1 naman ang nakataas ngayon sa nalalabing bahagi po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, pati po sa eastern portion ng Mountain Province, Ifugao at Ilocos Norte. Asahan din po ang maulang panahon sa iba pang bahagi po ng ating bansa kasama ng Metro Manila, Kabisayaan at Mindanao nang dahil po naman daw sa habagat. Samantala sa kaugnay na balita, suspendido na po ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes, Hulyo 10 dahil pa rin sa masamang panahon bunsod ng habagat na pinalala pa ng bagyong Inday. Suspendido na po ang klase sa lahat ng antas sa Caloocan, Valenzuela at Las Piñas City mula po yan sa preschool hanggang senior high school sa Maynila. Wala na rin pong klase sa lahat ng antas ngayong araw sa Aurora, Negros Oriental, gayon din sa ilang bayan sa Pangasinan, Pampanga, Batangas at maging sa Laguna. Wala ring pasok all level sa Santa Cruz, Oriental, Mindoro, pati po ang ibang mga bayan at lungsod sa Cavite. Bukod sa Cavite, wala ring pasok sa lahat ng antas ang karamihan sa mga mangingisda sa bayan ng Antique, gayon din sa piling mga bayan sa Cebu. Preschool to senior high school lang naman ang class suspension ay patutupad sa iba pang bayan sa Pangasinan, Antique at sa Cebu City. Habang preschool to elementary naman ang sa Indang, Cavite. Nakastambay po naman daw ang higit sa 600 million pesos na pondo at relief supplies ng DSWD bilang paghahanda pa rin sa bagyong Inday. Ayon po sa ahensya, nakadeploy na sa 17 field offices ang mga emergency supply gaya ng modular tents at family food packs. Sa kabuuan, nasa 4.7 milyon na mga family food packs daw ang nakapwesto ngayon sa iba't ibang warehouses ng ahensya. Nakastambay na rin ang 644 million pesos na pondo ng ahensya. Hinilin po naman ng MMDA sa mga shopping malls na buksan daw ang kanilang mga parking spaces overnight para makatulong sa mga babahaing lugar. Habang ang DOH naman itinaas po sa Code White ang mga ospital para tumugon sa mga apektuhan ng bagyo kung sakasakali. Prepare for Typhoon Inday. Yan din po ang sinabi ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zolica Lopez nang bumisita po ito sa Senado kahapon. Isa po si Lopez sa mga testigong ipinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy po yan ng impeachment trial ng Vice Presidente sa susunod na linggo. Sa pagbisita niya sa Senado, nakipagpulong si Lopez kay Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantug. Ipinaliwanag ni Bantug na housekeeping at administrative matters lamang ang napag-usapan nila ni Lopez. Wala raw sikreto sa pag-uusap dahil open door meeting daw ito at wala ring epekto sa merito ng paglilitis. Prepare for Typhoon Inday. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. Sabi ko, we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. So the second was, doon sa holding area, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. Yan nga po ang sunurang tinig ni Attorney Zolica Lopez sa impeachment court o clerk of court, Attorney Renato Bantug. Sana nga kahapon din nagtungo doon yung mga may reklamo tungkol sa kanilang mga lieg. Para may mga natugunan na stiff neck. ang reklamong ito for Monday. Oo. Abangan din po ninyo mamaya, meron pong bahagi ng column today ni Charis Bondoc sa The Philippine Star kung magkano ang gastusin ng Senado araw-araw sa nangyayari ngayong impeachment trial na ito.
Samantala naman, iginit po ng Malacanang na hindi pa daw napapatunayan ang umano'y Oplan Romanov na sinasabing banta daw laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nabigyan na rin daw ng pagkakataon ng NBI si VP Sara na magbigay ng informasyon tungkol dito pero wala ho naman daw siyang isinumiting detalye. Kinokontra din po ng palasyo ang paliwanag ng depensa na konektado sa umano'y banta ang pagbabanta rin noon ng bise kay Pangulong Marcos. Kung meron daw ebidensya ang bise, bakit hindi na lang daw niya ito ilabas? Itinanggi rin po ng palasyo ang paratang na merong impluensya si Marcos Jr. sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara Duterte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.